Ni Senator Alan Peter Cayetano ang paglikha daw po ng Labor Commission or LABCOM. Isa po itong interagency body na siyang babalangkas ng mga pulisya para po sa pakahulugan talaga ng salitang living wage. Ito daw po ay para i-harmonize sa mga hakbangin ng iba't ibang sektor para po mapaunlad ang working conditions sa bansa. So, ano na naman to, ha? Labor Commission. At ang pagtutuunan naman daw po nito, yung tamang definition ng living wage. Ano kaya masasabi rito ng TUCP? Mga kaibigan, sa pagkakataon pong ito, kasama natin si Ginoong Carlo Oñate. Siya po ay advocacy officer ng TUCP. Unang-una muna, maligayang araw ng paggawa, Mr. Carlo Oñate, sir. Good morning. Labor Day po sa ating lahat. Magandang umaga po at maraming salamat po sa oportunidad. Salamat, sir. Kami po magpapasalamat sa pagkakataon na inyo pong pagkakaloob o pinagkakaloob sa amin dito sa DCME. Unang-una muna, ano po yung mga aktibidad ng TUCP ngayong araw na ito? Ay, kasalukuyan po kami nagmamarcha sa Menjola po. Nasa Memoraita na kami. Ang Trade Union Congress of the Philippines, TUCP po, ay kaisa ng iba't iba nating labor organizations na nananawagan po ng dagdag 200 piso na yan po ay pending sa House of Representatives at gusto na po naming isabatas yan at i-certify as urgent ng ating Pangulo. At ito po ay hindi lamang dito sa Metro Manila, meron din po kami sa Cebu, meron din po kami sa Davao at sa Cagayan de Oro. Yan po ay simultaneous action ng TUCP, sir? Tama po kayo, simultaneous action at kasama rin po yung mga iba't ibang labor groups at kilusang paggawa. 200 pesos ang pinupush po ninyo na dagdag sweldo sa arawang kita ng ating mga manggagawa. Pero may pronouncement ang Palasyo ng Malacanang na mukhang hanggang 100 pesos lamang ang parang sinasang-ayunan nila. Ano pong masasabi ninyo, sir? Ang Senado po ay nakapagpasa ng 100 piso noong last year. Ang House of Representatives po ay nakapagpasa on second reading ng 200 pesos ngayong February. Kami po sa mga manggagawa at kagaya din po ng lahat ng ating mga tagapakinig, mas mataas po, mas mainam. Kasi naniniwala po kami na itong dagdag 200 pesos, ito po ang mag-aahon sa higit 5 milyon na minimum wage earners po natin. Since magkaiba po ang bersyon ng Senado at Kamara, kung sakali ho ba at mag-usap ang dalawang kapulungan at magkaroon po sila ng kumbagay pagkakasundo, yung bang 150 para fair, okay ba sa inyo? Ay, sa katunayan po, ang original pong proponent, original author po ng 150 wage hike noong 2023 pa po ay yung TUCP party list. Naalala ko yan. Kami lang po ay nagalak na sa House of Representatives naging 200 pesos. Sa Senado kasi naging 100 piso na lamang noong 2024. Kung kaya't kami po patuloy namin sinusulong na i-certify as urgent na ito ng Pangulo para yung sinasabi nyo, sir, na mag-reconcile yung Senado at House ay mapabilis yung BICAM natin. Once again, sir, pinag-aralan ninyo na yung epekto ng 150 pesos na dagdag sweldo sa kita ng mga manggagawa. Wala bang mga kumpanya rito, especially yung mga small and medium na talagang maapektuhan? Kakayanin ho ba ng lahat ng mga employers yung 150 peso increase? Meron na pong pag-aaral yung Ibon Foundation. Kinumpit po nila kung magkano ito, ano yung cost nito as vis-a-vis their profits. Nakita po nila na ito po ay 9 to 15% lamang po nung kita nung ating mga employers. Yung existing exemptions naman po ay nariyan pa rin para po doon sa maliliit na negosyo. Kung kaya't naniniwala po kami na ang usapin po dito ay hindi kung afford nila, but whether yung ating mga employers, lalo yung malalaki, ay lalayunin na i-share yung kakarampot na portion ng kanilang profit sa kanilang mga manggagawa po. So napakaliit lang pala, 9 to 15% lamang pala yan, comprise of kita nila, So napakaliit. Anyway, kayo po yung eksperto pagdating po sa labor dahil ang TUCP ay yan talagang tinututukan. Ito ho yung mungkahi na bumuo daw po ng isang labor commission na ang body na ito ang magkakraft ng mga polisiya para ho sa makapagpalabas ng tamang definition ng living wage.
Ano ho ba talaga ang living wage? 1,200 ang sinasabing living wage dito sa ating bansa. Ano nga ho ba talaga ang ibig sabihin ng living wage? Tulungan nyo nga po si Senator Alan Peter Cayetano para hindi na siguro kailangan ng interagency body na pag-aralan at i-define kung ano ang living wage. Yung ating pong Trade Union Congress of the Philippines, TUCP po, kagaya na nabanggit nyo, mula 1975 na kaming nakikibaka, kami ay more than ready to partner kay Senator Cayetano dun sa iniisip niya na essentially yung pag-define dun sa nakabubuhay na sweldo. Yan po ay nakalagay sa ating saligang batas at sa katunayan, hindi lamang po sa Pilipinas, kundi buong bansa. Meron po kasi tayong International Labor Organization na nagbibigay na po ng definisyon doon sa nakabubuhay na sweldo. Yan po, no, yung estimate po na 1,200, yan po ay updated estimate lamang po. Yes. Kasi huling nagbigay po ang pamahalaan ng living wage estimate po nila way back 2008 pa po. Ayun, ang amount po noon ay 918 pesos. So yun po ay 2008 pa. So hamak pong mas malaki na yon ngayong 2025. Ngunit ang sinasabi namin na dapat pag-focus natin, kasi baka sabihin ng ating mga manggagawa, nako, another study na naman ito, ay yung dapat magkaroon tayo ng unang hakbang para mailapit yung minimum wage dun sa living wage. Sapagkat yan po ay itinakda hindi lamang po ng mga manggagawa kundi ng ating saligang batas. Kaya ito pong 200 pesos, ang tingin po namin dito ay first step towards living wages. So ngayon sir, wala tayong ilang Labor Day celebrations na. Ang ginunita po natin ay walang announcement ng dagdag sweldo, puro jobs fair ang ino-offer nila, which is good naman dahil trabaho po ito. Ano ho ba ang mensahe ninyo sa pamahalaan ngayong araw na ito ng paggawa, Mr. Carlo Oñate? Opo, nabanggit nyo. 3 taon na po si Pangulong Marcos po, yung ating Marcos administration. 3 taon na rin pong hindi niya kinausap yung manggagawang Pilipino. 3 years po na walang labor dialogue with the President. Yan po ay dapat maitama na kami po ay ipulong na ng Pangulo. Kausapin po kami. Bagamat wini-welcome po namin yung mga job fairs, yung mga 20 pesos per kilo na bigas, ang tunay po na kinakailangang tribute na nararapat po sa ating mga manggagawa ay yung 200 pesos na legislated wage increase, the first time since 1989. Yan po yung nais naming iparating sa ating Pangulo po. Kaya sana ay meetingin na po kami ng ating Pangulo after 3 long years. Nag-avail ho ba kayo, panghuli, nag-avail ho ba kayo ng libreng sakay sa MRT at LRT? Libre po yan hanggang Atres. Ay, kagaya po ng karamihan ng manggagawa, tayo po ay isang commuter din. Tayo po ay nagagalak din sa libreng sakay, kung maalala nyo. Before, laging isang araw lang yan. May 1, kaya lang na buti na-realize ng ating pamahalaan na kapag Mayo 1 kasi karamihan ng ating mga manggagawa, walang pasok eh. Kaya wala ring nakaka-avail nung free ride. So ito, nagpapasalamat kami. Ngunit, sinasabi nga namin, ito yung mga perks tsaka freebies. Ngunit hindi nito kailanman pwede palitan yung halaga ng 200 pesos wage increase na yan po ay basic wage adjustment. Ibig sabihin po, every day, every year, pati po yung retirement pay, overtime pay, lahat po yan ay aangat dito po sa 200 pesos wage increase na sinusulong ng TUCP po. Okay, with that sir, maraming salamat. By the way, ayon daw sa DOTR, every year na ang libreng sakay sa MRT at LRT tuwing gugunutin natin ang Labor Day. So at least sana nga ay totoo yan. Sir Carlo, maraming salamat po sa pagkakataon. Ingat po kayo. Nasa Mindiola na ba kayo? Apo, nasa Mindiola na po kami at nagpapasalamat po ulit kami sa oportunidad. At naway every year naman din po sa mga susunod na Labor Day, makausap namin ng Pangulo at maitaas po yung sweldo ng ating mga kababayan. Happy Labor Day ulit po sa ating lahat. Maraming salamat po at magandang umaga. Happy Labor Day. TUCP Advocacy Officer Carlo Oñate po ang ating napakinggan.